Habang hinihila ka pa ibaba ng mga taong gusto kang ibagsak, pinakamabisang gawin mo, magpasalamat ka lalo. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, so mag-subscribe ka na kaagad para yung mga important updates at special announcements maging updated ka palagi. So, simple lang, click mo lang yung subscribe button at syempre, paki-like and share na rin sa mga kakilala mo para mas marami pa tayong matulungan. So again, habang hinihila ka pa ibaba ng mga taong gusto kang ibagsak, pinakamabisang gawin mo, magpasalamat ka lalo. Dahil habang hinihila ka nila pa ibaba, ang totoo, mas lalo silang lulubog. Isipin mo maigi ang momentum mo. Okay? Yung momentum mo, papaakyat ka. Huwag mong ibaling yung focus mo sa ibaba. Kasi galing ka na dyan eh. Sa ibaba, di ba? So at ngayon, paakyat ka na eh. So umaakyat ka na. Kaya ang bigyan mo ng focus, ng concentration mo, yung paitaas lalo. So sa mga taong umihila sa'yo, yung mga taong walang ginawa kundi siraan ka, baligtarin ka, kaladkarin ka sa kahihiyan, hayaan mo sila. Dahil kahit saang anggulo mo tignan, sila ang nasa ibaba mo. Heto yung mga epektibong pamamaraan na pwede mong gawin. Una, maging kalmado ka lang dapat. Hindi ka makikipag-away. Ang una at pinakamahalaga sa lahat, manatili kang kalmado. Relax lang. Huwag na huwag kang makikisali sa mga away-away dyan sa online. Kapag binabanggit yung pangalan mo, pinipilit kang siraan na ibang tao, maging kalmado ka lang dapat. Okay? Relax lang. Dahil kung papatol ka, mas magiging komplikado ang sitwasyon. Maaring mas lalo pang lumala. So, pangalawa, mga kakampi, no? Ito, pangalawa. I-private mo ang mga social media accounts. Okay? Kung gusto mong mapanatili yung privacy mo, iwasan yung mga negatibong komento. Maaring i-private mo yung social media accounts mo. Ganun lang kasimple yan. So, makakakita na lang ng mga pinopost mo, yung mga taong nasa friends list mo, yan, yung mga followers mo. So, pangatlo na paraan, mga kakampi, no? So, i-monitor ang online activity. Palagi mo subaybayan yung mga activities sa mga social media, sa mga accounts mo, no? Para agad mong matukoy yung mga negatibong komento o false information. Maaari mong i-report to, no, sa platform, no, let's say sa Facebook. Meron nakalagay doon na report button, okay? Ganun lang gagawin mo diyan. Okay, so i-report mo lang siya. So, pang-apat na mahuhusay na paraan, mga kakampi, magpakumbaba ka. Magpakumbaba ka. Ang pinaka-the best para sa akin, ha, is magpakumbaba ka. At huwag na huwag kang sasagot sa mga negatibong komento o kahit na sinong naninira laban sa'yo. Mag-aaksaya ka lang ng oras at enerhiya mo sa mga ganitong mga tao at maaaring magdulot lang ng dagdag na tension yan sa'yo at conflict sa mga ginagawa mo. Okay? So, panglima. May panglima pa tayo na mabisang gawin mo, mga kakampi. Magtago ka ng mga ebidensya. Maliwanag yan. Yung mga negatibong komento o post, may mga ebidensya na pag-aalipusta sa'yo, yung kasinungalingan, paninirang puri sa'yo sa online, magagamit mo yung ebidensya. Matibay na ebidensya yan, mga kakampi. Tandaan nyo yan. Para sa mga legal action kapag kinakailangan. Itabi mo lahat yung mga screenshot. Screenshot mo siya. Yung mga negative comments sa'yo, yung mga paninira sa'yo, screenshot mo yan. Makakatulong yan ng malaki kapag kinakailangan na. Okay? So, at may pang-anim pa, no? May pang-anim pa tayo na ituturo ko sa'yo na paraan para mas lalo kang maging panadagan loob mo. Konsultahin ng abogado. Kung may kakilala kang abogado, pwede kang magtanong dyan, pwede kang makipag-usap, okay? Kung ang sitwasyon, halimbawa, lumala na, nagdudulot na ng malawakang pinsala sa reputasyon mo, personalidad mo, maaaring konsultahin mo ang isang abogado
para malaman yung mga legal, okay, na hakbang, legal actions na maaari mong gawin tulad ng demanda para sa tinatawag na defamation o cyberbullying. Pinagbabawal na sa batas ngayon ang paninira sa online, mga kakampi. Yan ang tinatawag na defamation o cyberbullying. So bawal na yan, hindi na yan katulad dati. Ngayon, pinagbabawalan na yung mga ganyang paninirang puri sa online. So, very obvious naman ang sitwasyon, di ba? Tandaan mo to, lahat ng humihila, meaning, nasa ibaba. Kasi kapag sinabing hila pa ibaba, ibig sabihin, nasa ibaba mo sila. Tandaan mo, nasa talampakan mo sila. At ang mga kamay mo, nasa itaas. Kaya mas lalo mong palakasin yung sarili mo para mas makapag-focus ka pa itaas. Ganun lang ang simpleng logic niyan, kakampi. Huwag mong pasamain ang loob mo. Mas lalo ka magsikap, mas lalo ka magpakalakas sa mga taong humihila sa iyo pababa. Tingnan mo sila maigi. Obserba mo sila maigi. Imagine, nagko-consume sila ng effort, resources, pera, panahon, para bigyan ka nila ng panahon, para lang hilahin ka pa ibaba. Ibig sabihin, nasa itaas ka nila. Ibig sabihin, mas mataas ka pa rin sa kanila. Common sense na lang yan eh. Okay? Imbis na magalit ka sa mga taong ganyan, mga kakampi, bagkos, kaawaan mo sila. Dahil ang totoo, hindi ikaw ang babagsak, kundi sila ang lulubog at babagsak. Ngayon, kung siraan ka nila in public, ngayon, kung siraan ka nila sa social media, kaya mo lang. Basta huwag mong papatulan. Sa totoo lang, sila magmumukhang sobrang nakakahiya. Hindi ikaw. Kahit sabihing sinisiraan ka, sila magmumukhang nakakahiya, hindi ikaw. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang mga tao natututo na. Marunong na ang mga tao ngayon. Mga professional na sa buhay. Hindi na masyadong pinapansin yung mga ganyan sira-siraan. Ang focus ng tao mga positive na kadalasan. Basta huwag kang papatol. Yun ang ibig sabihin. Yun ang point ko. Huwag kang papatol. Kasi ang totoo, yung mga ganyan tao na mahilig manira, lalo na sa social media, ang totoo, desperado na yan. Okay? Desperado na yan. Kaya kung sino man ang pumatol, ibig sabihin, para na rin desperado. So may mensahe nga sa Biblia na nasa Diyos ang matinding paghatol, wala sa tao. Kaya kaawaan mo pa sila lalo. Dahil mas malupit ang parusa sa mga taong ang focus ay magpabagsak ng kapwa. Tandaan mo, kapag ang focus mo, yung makakabuti sa marami, at sa kapwa mo, walang kahit na sinong pwedeng magpabagsak sa iyo. Tandaan mo yan. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Sa mga taong gusto kang pabagsakin, darating ang panahon, marami ring hihila sa kanila pa ibaba. Yung ginagawa nilang paghila sa iyo, paninira nila sa iyo, tiyak gagawin din sa kanila yan pagdating ng oras. May kasabihan nga na kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. So kung nagtanim ka ng masama, ng pangit sa kapwa mo, lahat yan aanihin mo din. Kaya mas mabuti pa rin sa lahat na magtanim ka ng mabuti dahil ikaw din naman ang aanin yan. Okay? Kaya imbis na magdamdam ka, ma-stress ka sa kanila, mas lalo ka ngayon magpakahusay. Mas lalo ka magpursige na makakyat sa itaas. Dahil tiyak, maniwala ka, darating ang panahon, hindi magtatagal, mapapagod din yung mga yan, kakahila sa iyo pababa. Basta pinakadabi sa lahat, huwag mo na silang pansinin. Pabayaan mo na lang sila. Focus. Focus ka umakyat. Huwag na huwag kang titingin sa kanila sa ibaba. Dahil may tendency na mahila ka pa ibaba. Kaya the best, iwasan mo na sila. At huwag mo na silang bigyan ng panahon. At higit sa lahat, tumulong ka sa mas marami na makaakyat. Dahil ang sikreto, sa mga taong tinutulungan mo umakyat pa itaas, sila ang magiging lakas mo para mas madali at mas mabilis kang makaakyat sa goal mo. Kasi kung mag-isa ka lang sa sarili mo, tatapatin kita, mahihirapan ka. Darating ang time, manghihina ka.
malaki ang posibilidad na mahila ka pa ng mga taong gusto kang pabagsakin. At tiyak, malamang sa malamang, babagsak ka din. Kaya huwag mo silang papatulan. Kaya mas maigi, tumulong ka sa mas marami na makaakyat tulad mo, paitaas. Para yan ang makakapitan mo at magbibigay sa iyo ng matinding lakas para sigurado makakakit ka. Again, thank you for watching sa episode natin ngayon mga kakampi. And please, don't forget to share our video sa inyong mga kakilala, kaibigan. Okay? Dahil isa na tong way mo para makatulong tayo pare-pareho sa mga kapwa natin na maaaring may pinagdaraan ng ganitong sitwasyon sa buhay. So kung mabibigyan natin sila ng mga ganitong payo, mas mararamdaman nila na may kakampi pa rin pala sila. At ikaw yun. So salamat at muli, ito yung inyong kakampi. Sa hirap at ginhawa, magkakampi tayo. Kita-kits tayo ulit mga kaibigan. Salamat.